Yung social justice na sinasabi mo, hindi kay Quezon yun eh. Nung nag-aaral ako ng batas, sa minimemorya namin, yung sinulat ni Laurel. Oo. Kung tutuntinin natin yung kasaysayan, yung bahagi ng kasaysayan yan, hindi mo pwedeng ihiwalay ang kasaysayan ng Pilipinas sa kasaysayan ng Southeast Asia. Oh, di ba? Naging it's a war state. Hapon became a war state. It occupied Manchuria, occupied China, it occupied Indonesia, it occupied us. We were the standing colony and they bombed Pearl Harbor as they bombed us. Oh. Ngayon, kung hinahanap natin ang kabayanihan, hinahanap natin yung taong dalawang makapangyarihang bahagi ng sangkatauhan ang naglalabanan. Oh. Kumakapit sa patalim yung mga leader na naririto. Palagay ko, yun ang dapat na tukuyin ng ating mga manunulat na katulad ninyo, mga scholar na katulad ninyo. Paano ginawa nilang pangalaga sa kapakanan ng bayan? Yung collaborator at saka collaborator, magkabilang dako yan eh. Di ba? After Laurel served as the President of the Republic, he was accepted to be a leader of his people. And after Recto became the Secretary of Foreign Affairs, I imagine at that time, hindi pa kami tao, pinanganak na kayo, no? Hindi ba? Hindi pa kami tao, may mga binitawan si Juan, si Recto, in support of the Greater Asia Co-Prosperity Sphere. Ngunit, sinong bayani ng kabataan ngayon? Recto, hindi ba? I don't know how you will figure out your so-called judgment of history in this complexity. You can only describe, but you must be very careful when you describe. You stress that this description on the nationalism of the fellow, whether Rojas, who was favored by MacArthur, ang report ni MacArthur noon sa Amerika Rojas has crossed the line to join the Allied forces. Oh. Samantalang, Laurel communicated already with the Allied forces. Laurel and company were kept in detention. Hindi ba bahagi ng kasaysayan? You must have read the latest book of Stanley Carno, yeah. Stanley Carno. He's so bright. You know the latest. Oh. Hindi ba ganun yan, hinati kagad nung ating mga emperador ng Hapon, emperador ng Amerikano. It's really a tough judgment for historians to make. But I hope you make your descriptions accurate. Oh. Sino makabayan? Ayun ang tanong. Hindi kung sino ang collaboration. At sa mga pagkakataong yon, paano nanindigan yung mga leader ng bayan. Okay, salamat po. Actually, sir, yan nga yung pinupunto ko, ano, at mukhang nagkakaisa ho tayo, no, na sa bagong henerasyon ng mga historiador, ano, sa ating bansa. Importante po para sa akin, kanina pa ako banggit ng banggit, hindi ba? High school textbook, usual textbook. Bakit? Kasi habang bata pa lang yung mga estudyante, pag mali at mali, ang kanilang natututunan, ano? Nape-precondition yung mind nila. Hanggang sa dumating sa kolehiyo, ito na, yung kanilang, ito na yung prior knowledge. And it would be too late, para humabol, na pagpaliwanagan. So, napaka-importante po na kahit yung mga textbooks natin, ay magkaroon ng mga pananaw o alternatibong pananaw gaya ng inihahain ko, na hindi lamang parati na nakasakay sa diskurso ng US at ng iba pa na maaaring mag-impluwensya sa atin. So,
ulit, ito ay isang napakahalaga na task, ng mga makabagong henerasyon ng mga historiador. Meron po yata tayong mga iba pang history majors dito, para i-highlight yung mga ganon. Ang problema kasi natin sa ilang mga textbooks din, sanitized ito. Well sanitized, Pag sinabi natin sanitized, merong isang ina-adopt, na framework or outline. And kung titingnan natin yung agos ng ating kasaysayan, heavily influenced talaga tayo, ng labas, notably, ng mga Amerikano. Yung outline ng ating mga textbook, hindi ko naman ina-assume na lahat history major, but I do this also in my classes. Titingnan nyo lang yung periodization ng kasaysayan natin, panahon ng Espanyol, panahon ng Amerikano, panahon ng Hapon. It is as if talagang tayo ay produkto lang ng mga kolonyalismo at wala tayong sariling nagawa. Kahit yung yung mga maliliit, hindi po ba, na mga revolts, hindi yan naha-highlight sa ating kasaysayan. So, yun lang po, hanggang doon. Ako po ay naniniwala, at kaisa ninyo na napaka-importanteng palabasin, yung pananaw ng bayan, patungkol dito. Kailangan magkaroon ng mga collaborator ng bayan, sabi ni Sir, At hindi collaborator ng mga Hapon o collaborator ng mga Amerikano. Importanteng lumabas yung pananaw ng Pilipino, ng Pilipinas. Kailangang makita kung ano yung attitude, kung ano yung reaksyon ng bayan, At hindi lamang basta-bastang pag-adapt, ng mga perspektiba. Si Laurel ay hindi nag-iisa. Kung titingnan nyo yung mga bayang sinakop ng Hapon, may mga Laurel din sila eh. Oh. Nungkulan sila sa ilalim ng Hapon. Ngunit makabayan sila. Palagay ko si Sukarno, ganun ang ginawa niya. Pagkatapos, Sir, binaliktad kanina niya yung baril niya at binanggit pinagtabuyan niya mga Hapon, di ba? Tapos sa Myanmar, si Aung Suu Kyi, tatay nitong, ganyan din. Merong mga leader tayo na napasa ilalim sa Hapon, doon sa under the co-prosperity sphere, ngunit hindi lang nilimot na sila ay Pilipino. At naroon sila at nanindigan at tinindig ang kapakanan ng Pilipino sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat ng pagkakataon magagawa nila. Nakilala ng bayan yan eh. Pagkat matapos ang 3 taong pananakop at collaboration, ginalal silang mga leader uli. Hindi ba tumakbong presidente si Laurel? Sino ba ang tumalo kay Laurel? Garcia. 49. Quirino. Si Quirino. Si Quirino tumalo ba kay Laurel? He was one of the 2 outstanding personalities from whom the Philippines made choices. Kasi, kaya hindi masasabing yung ginawa niya, maling-mali. Sapagkat nung nanindigan at independent tayo, isa sa pinagpilian. I think historians should try to help us, kaming mga historians, sumusunod-sunod lamang sa inyong mga turo, kung anong mga dapat na puntong tanawin, tingnan natin. Ano ang mga bagay na dapat malaman ng mamamayang Pilipino, ng makabayang Pilipino, ng kabataang Pilipino, di ba? Pero ganun na rin yata sinasabi mo eh. Salamat po. Hamon yan, ha? Yung mga hindi ko alam kung yung mga taga-UP at taga-Ateneo ay history major eh. History, hindi. Pero hamon yan ni Sir para sa mga susunod pa na henerasyon. Kasi ako, tinatawag ko yung sarili ko makabago, pero in 20 years, 25 years, ay magre-retire na rin ako. So kayo na yung mas bago, Sige po, sa grupo naman po ng mga mag-aaral, sino po bang... Magandang Mas hapon magandang- po. Ako po ay galing sa
Lyceum of the Philippines University, tagapangulo ng Kagawaran ng Filipino. At nasa ilalim po namin ang pagtuturo ng Makabayang Pilipinong Jose P. Laurel. 3 unit po ito na asignatura, kaya natutuwa po kami at kaya po kami naririto kasama ng aming mga kasama sapagkat ninanais po namin na marinig ang ganitong uri ng mga pagpupulong sapagkat patunay po ito na nararapat na nga pong baguhin ang ating mga kasaysayan sa kasalukuyan sapagkat marami ng mga napapatunayan na mga pagbabagong nagaganap. Sa aming librong ginagamit, Makabayang Jose P. Laurel na may 3 unit na signatura na isinulat ni Professor Chairman Emeritus Sauco, nakalahad po doon ang mula sa kanyang pagkabuhay hanggang sa kanyang paglilingkod sa bayan sa 3 aspekto, sa executive, sa judiciary at saka sa legislative. At malinaw na sinasaad po doon ang inyong mga ilang mga aligasyon at ang inyong mga pagtatanggol din sa mga maling paratang sa dating Pangulong Jose P. Laurel. Maliwanag din po doon, nakasama siya sa mga pahinahirapan sa panahon ng Hapon, kung saan nabanggitin nyo sa Tugigaraw na pinaglakad sila ng ilang oras, walang kain, walang tulog, walang tubig. At bago po sila nakarating sa Nara Hotel, ay matindi ang kanilang sinapit na pagdurusa din. Kaya hindi makatarungan talaga sa katotohanan sa kasaysayan na paratangan na collaborator ang dating Pangulong Jose P. Laurel. Sapagkat sa kanyang panahon bilang Pangulo, marami siyang itinuro. Isa na rito ay ang pagtitipid. Sa panahon ng kanyang pagiging Pangulo, hindi siya pumayag na magkaroon ng pagdiriwang sa kanyang panunungkulan. Hindi rin nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng pagbibigay ng regalo at pagkakaroon ng marangyang putahe at pagkain sa panahon ng pagpupulong. Sapagkat ito'y pagiging isang sensitibo sa panahon ng tagutom. Kaya sinasabi sa kasaysayan na si Dr. Jose P. Laurel ang naging kaliwanagan sa panahon ng pinakamadilim na kasaysayan ng Pilipinas. Sapagkat sa kanyang panunungkulan, 2 ang nananatiling masakit na alaala. Una ay ang digmaang pandaigdigan, ikalawa ay ang marahas na pananakop ng mga Hapones. Kaya nung siya ay dumating mula sa Hapon, hindi sa halip na siya ay batuhin at sa halip na paratangang collaborator, ang isinalubong sa kanya ng mga mamamayan ay mabuhay si Jose P. Laurel. Ito'y nagpapatunay lamang na talagang politically motivated lamang ang pagiging collaborator ng Pangulong Jose P. Laurel. Sapagkat nung inililitis na ang kanyang kaso na humaba, ayon din sa inyong pagpapaliwanag, na humaba ng ilang taon, ay sapagkat hindi pinagbibigyan ang kanyang mga kahilingan. Una, siya ay isang lawyer, doctor of juris law, kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. At hinihiling niya noong panahon na yon na siya ay magkaroon ng sapat na panahon para makalap niya ang mga ebidensya magtatanggol sa kanyang sarili. Ngunit siya ay ginawang house arrest. Kaya merong bahagi sa kasaysayan doon sa ating aklat sa JPL, kung natatandaan ng ating mga mag-aaral dito sa LPU sa JPL subject, nakalagay doon na isulat ninyo sa isang maitim na tinta ng kasaysayan na ako'y humiling, ngunit ako'y pinagkaitan sa isang kahilingan, pinagkait ng ating pambansa. At sa kasamaang palad, yung amnestia kanina binabanggit mo po, ay isang malaking debate para sa amin sapagkat ang amnestia ay hindi dapat iginawad ni Pangulong Rojas. Sapagkat ito'y makakamit niya sa pamamagitan ng pagtatanggol sa kanyang sarili. Sapagkat ang ibig sabihin ng isang amnestia ay hindi tuwirang pag-amin na may ginawa siyang kasalanan, kaya inaabsuelto na lamang siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng amnestia. At ito'y isang malaking pagdaramdam sa panig ni Dr. Jose P. Laurel sapagkat alam niya, sa panahon na yun, makakamit niya na ang tagumpay, biglang ibinaba ni Pangulong Rojas noon ang amnestia. Kaya ito'y isang malaking kalungkutan para sa panig niya at hindi malaking utang na loob na katulad ng dapat na tanawin ng Pangulong Rojas noong kanyang panahon ng panunungkulan. Kaya totoo din ang sinasabi ng aming Pangulo ng aming universidad na ito'y isang bahagi ng black propaganda nung panahon na siya ay tatakbo bilang isang Pangulo. Kasama talaga yun sa black propaganda. Inilabas yon para bumaba ang kanyang popularidad sapagkat isang matinding pakikipaglaban ang haharapin ng kanyang magiging katunggali sa pagiging Pangulo. Kaya dahil doon, hinihiling ko sa hapag na para mahugasan ang ganong maling paratang sa ating Pangulong Jose P. Laurel, malapat lamang na magkaroon tayo ng isang kautusan o ng isang kasunduan na ang lahat ng mga susulat na ngayon ng kasaysayan na aklat ay bigyan ng puwang ang isang bagong imahe ng Dr. Jose P. Laurel. Yun lamang po at magandang hapon sa ating lahat. Salamat po. Muli, ang amnesty...
Yung amnestia po ay hindi lamang iginawad para iabsuelto si Laurel. Ito ay para rin pawalang bisa, no? Yun na nga, sa mas malawak na pagtanaw, ito ay iginawad para sa lahat ng mga nasampahan ng kaso sa People's Court. Sa grupo naman po ng mga mag-aaral, may nais po bang magtanong? Sir, kala po. Nakaputi. Hello, good afternoon po. Hindi po ako history major. Pero ang tanong ko lang po, may mga efforts po ba si President Laurel para po mawala yung stigma na yun nga naging puppet government yung kanyang regime? Kasi sabi niyo po na yung mga sinulat na history books right after the war, may mga efforts po ba siya para nawala po yung ganong perception sa kanyang administration? Marami siyang sinulat, At kung, sir, history major po ba sila? Okay, hindi. Hindi kasi kailangan kong bigyang diin, yung primary and secondary sources, Since ang topic natin ay si Laurel, then his memoirs become, primary sources. So, kung ang pag-uusapan natin ay meron bang conscious effort upang in modern parlance yung alisin yung stigma, pero para ipagtanggol ang kaniyang mga nagawa, nandun sa kaniyang memoir, nasa abot ng kanyang makakaya, nirecall niya lahat ng mga pinagdaanan ng Ikalawang Republika habang siya ay nakabilanggo. Patuloy din, kung titingnan natin yung mga available na transcript, nung kaniyang appeal para mag-bail, tapos lahat ng mga court proceedings, naroon sinagot isa-isa, dapat dun sa aking PowerPoint ay merong ilang counts ng treason, yung ilalagay ko. Pero merong hindi pagkakaisa ang mga authors, I have 129, I have 131, I have 132, counts of treason. Pero dun sa lifted from his speeches, lahat ng mga nagawa niya, ang available sa ating na mababasa natin, halimbawa kay Steinberg, yung mga major issues tungkol dun sa Declaration of State of War, So parang pagpapaliwanag dun sa kaniyang mga aksyon. At sa kabilang banda, gaya ng binanggit ko, kung titingnan yung mga proceedings, ay pagtatanggol sa sarili. So, yun nga, gumagamit lang tayo, di ba, sa modern parlance na para alisin yung stigma. Pero gaya nga ng binanggit ko, pagkatapos ng gyera at ilang dekada pa, hindi ko alam ngayon, kung gaano pa ito kung gaano pa naaapektuhan ang mga pamilya ng mga pinaratangan na collaborator. Hindi ko alam kung hanggang ngayon ay ganun pa katindi. At yun na nga, kung halimbawa, nasanay tayo dun sa perception na yung collaborator ay masama kasi sila yung dahilan ng pagkamatay ng mga tao, baka nandun pa yung stigma. But that's, those are the things that he tried to do. Para po sa huling katanungan po, babae naman po sana. Babae, ma'am. Siya ma'am. Si Michela po, tama po ba? Maraming salamat po. In behalf po ng Jose P. Laurel Memorial Foundation, kami po ay lubos na nagagalak dahil po sa mga narinig namin sa hapon na ito. And kami po ay nakikiisa sa inilahad po ng ating kinatawan na nagmumula sa Lyceum po. Ang katanungan ko po, since nandito na rin lamang po tayo sa Malacanang, I would like to grab this chance to ask the question.
kami po kasi, ang gawain po namin sa foundation ay ma-preserve po ang memorabilia po ni JPL. Isa po sa matagal na po namin pinag-uusapan ay kung papaano po namin sisimulan na maiklaro po sa mamamayang Pilipino, lalong-lalo na po sa ating mga kabataan, to clarify, to give justice to the name of JPL, who supposedly should be considered a great hero to the Filipinos. Hindi po puppet, collaborator. Ako po, matagal ko na pong pinagninilay-nilayan kung saan po kami mag-uumpisa. Once I asked my immediate superior, sabi ko, punta na po kaya ako kay Presidente Pinoy, Presidente Aquino. Tatanungin ko siya, maaari ba tayong gumawa ng regulation? O punta kaya ako sa Kongreso na marami na mga modern thinkers, modern historians, ang paniniwala na po nila, talagang hero po talaga si Jose P. Laurel. So, now I'm posting the big question po, na paano po ba natin ito masisimulan? Kasi po, ang aking mga anak, alam na I am with the JPL Memorial Foundation. Tinatanong na din nila, ako kasi grade 4 po, tapos nakalagay pa rin po sa libro nila, puppet president. Ma-explain ko po yun sa mga nakakausap ko. Pero ang dami po mga may edad, 60s, 70s, na matatanda ng Pilipino na talagang taliwas ang kanilang paniniwala sa kung ano ang tunay na nangyari, na katulad na rin po ng inyong inilahad ngayong hapon. Maraming salamat po. Salamat po. Si Director Ryan po mamaya ay bibigyan natin ng microphone para sumagot. Pero siguro po, bilang akademiko, ang isang panimula ko na suggestion, hindi po ba aware tayo na nagkaroon ng, hindi ko ma-pronounce kaya 150th na lang, sesquicentennial, So, Rizal, Bonifacio, Mabini, Tandang Sora, pwede nating tingnan, let's explore the possibility, for example, of holding a national conference that would highlight, the life and works, of Laurel. It can be done in Lyceum or in the Institute. Ano lang po yan anong tawag dito? Pinapackage lamang, so to speak, yung kumperensya na maging tuon ay very, kasi conference academic, At mula po dito sa conference na ito, ay po pwedeng bumuo na ng mga panel, Halimbawa, mga academician, mga abogado who will take a look, at his philosophy. The late tama ba sir? Baka mami nag-late ako Nandun pa ako sa UP noon Remigio Agpalo. The late Remigio Agpalo, the great political scientist Remigio Agpalo, entitled his article Pro Deo et Patria, But because this is the cornerstone of Laurel's philosophies. So, pwede na ganun, panel sa ganitong area, dun sa buhay niya, ano yung mga trivia, ano yung mga totoo na nangyari. May isang panel who will look at his moral philosophies. Meron tungkol dun sa mapait na issue ng collaboration and historiography. I think we can do a lot dun sa komperensya. At mula po sa experience kasi sa UP, magsisimula ka sa isang komperensya, pwede magtatag ng isang organisasyon. Pwede na yung mga sinasabi nyo na panukalang batas, ihain natin, pwedeng dun po sa komperensya na yun magsimula. Okay? Pero sa ngalan po ng Malacanang, narito po si Direktor. At sasagutin na lang daw po niya kayo in private. Bali, may nais pa pong magtanong, pinakahuli po. Yan po. Yes, ma'am. Hello po, Miss. Una po kasi, nabasa ko po kasi at nabanggit niyo din po na meron pong 5 government during po kay Laurel, yung Japanese Army, Japanese Navy, Japanese Embassy, tapos yung Filipino guerrilla, tsaka kay Laurel po. Tapos nasabi niyo din, yung binanggit niyo po, yung
yung parang agencies na ginawa po ni Laurel and yung system ng government po niya. So yung una po sa dalawa pong tanong ko po is kung meron po ba kayong mabibigay ng halimbawa po ng mas specific pa po na action na ginawa or pinatupad po ni Laurel para po ma-resolve yung iba sa mga problema ng Pilipinas. Tapos yung no, during that time po. Tapos yung ikalawang tanong ko po is bilang estudyante po ninyo dati, meron po ba kayong recommended readings pa po para po mas lalong maintindihan pa po namin si Laurel? Estudyante ko po kasi sa historical methodology, dumugo po yung mga yan. Ano? Ngayon po, nagtitesis na sila after nila na dumugo ng husto sa akin. Ano? Kaya yung kanilang mga tanong, very careful. Ano? Two instances. One, he tried to give amnesty to the guerrillas. Unang-una. Ikalawa, nung nagfe-fail na yung NARIC, tapos yung BIBA, he tried yung RECOA naman. Rice and Corn Administration. So, lahat yan. Kasi, mas mahaba na ito, no, na talakayan. At si ma'am dito, medyo familiar sa works ko in environmental history. In 1940, drought, 1941, floods, 1943, bagyo. So, lahat ng mga yan ay mga problema na nagdulot ng shortage ng rice sa panahon na yon. So, binobomba ng mga Amerikano ang mga ship ano na merong karga na rice ano, walang gusto magtanim dahil paano ka pupunta sa gitna ng bukid, may nagbobombahan. So you can just imagine kung gaano yung rice shortage ano na naganap sa panahon na yan. So he tried his best ano, yung isa sa mga binanggit kasi niya, isa sa mga pinatupad niya, yung pagbili ng rice mula sa probinsya, no? Patungo ng Maynila, no? Pero yun na nga ang napakahirap na i-assess yung relative success nito sa panahon na yon, ano? Kung kailan merong gobyerno, no, na nagpapatupad na okay, bibilin ko sa ganitong halaga yung mga rice na manggagaling sa probinsya. But you would have the Kempeitai na ina-ambush yung mga dealers na magdadala nito sa Maynila. Okay? Reading material para sa primary source ba yan? Bukod dun sa yung mga akda niya, no? Pero syempre, natutunan ninyong lahat sa HISMET yung usapin naman ng bias, ano? Pero merong, I think, I am proud to say that I am a student of Rico Jose. Ricardo T. Jose, the foremost historian ng World War II sa Pilipinas. So yung mga aklat niya, Setsuho Ikehata, a Japanese scholar, isa po pala yan din sa historiografiya natin, ang medyo nagbabago, pumapasok ang mga Hapones na author, na may kani-kaniyang kontribusyon kung paano naman nila sinisipat yung okupasyong Hapones. Hindi ibig sabihin sila ay makahapon. Kasi yung mga works ni Setsuho Ikehata, Nagano, Malay, open, very open na sila dun sa kanilang mga banggit dito. Pero yun na nga, kasi yung mga works na ito, at saka pinag-uusapan natin, Laurel, pero mas dumadami ang literatura tungkol sa okupasyong Hapones, na hindi masyadong sarado at hindi masyadong nakasakay dun sa diskurso ng mga Amerikano. Ayun. At para sa mga listahan, puntahan mo na lang ako sa aking opisina sa Lasal. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pakikinig. Salamat po. Ngayon naman po, ay hahandugan ng munting alaala ng pasasalamat ang ating panauhin na pamumunuan ng Patnugot ng Pampanguluhang Museo at Aklatan, Ginoong Edgar Ryan S. Faustino.
Marami pong salamat. May mga ibinigay po kaming evaluation sheet. Sana po ay pakisagutan lamang po bago po tayo lumabas. Pakipasa na lang po, may mga kasama po kami sa likuran bago po tayo lumabas. At meron din po tayong munting salo-salo. At sa mga nais din pong makilahok sa ating museum tour, ito po ay magsisimula sa Old Waiting Room sa loob ng 15 minuto.